Hello everyone! Welcome to Mousekiss channel. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayong parte ng mundo nanonood ngayon, salamat at napadpad kayo dito sa aking channel kung saan nagdi-discuss ako all about personal finance and sometimes meron din tayo mental health awareness. So, please check on my other videos. Marami na rin akong nagawa with regards to other topics. And ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, itatakal natin ngayon is all about how I started my dividend investing journey. So, nag-start ako way back 2019. Umattend ako sa isang seminar sa Call Financial. And during that time, ang nasa isip ko after that seminar is sasali talaga ako. Kasi I wanted to have that source of income na aside or a passive source of income. So, wala akong alam. Ang kinuha ko after that, I have a capital of only 5,000 pesos. Tinanong kami kung sino yung mga may gusto na, na maglagay na ng fund dun sa Call Financial account namin after that session or seminar. So, naglagay ako ng 5,000 pesos. Nilagay nila dun sa parang purchasing power or buying power ko dun sa Confidential. And nasa bahay na ako, nag-isip ako kung saan ko siya ilalagay. And una ko siyang ilagay actually sa mutual fund. I think that was Phil Equity Fund. And, diba, ang goal ko is about pag tumanda ako, sana may passive income ako. Nilagay ko siya sa mutual fund. And I don't have any concept of dividend or I don't really understand dividend pa. Narinig ko na yung dividend. I'm an accounting graduate. So, alam ko kahit pa paano yun. Pero hindi ko alam po saan ko ilalagay yung pera ko. I thought mutual fund is mutual fund. That's enough. So, tumaan I think isang taon pa yun eh. After 2019, sabi ko, ba't parang pulang-pula yung port ko? Hindi siya gumagalaw. Or, I'm not sure kung one year siya or months, na binantayan ko talaga siya yung pera ko. Naglalagay pa ako noon, monthly. Naglalagay ako kahit mga pa isa-isang libo, pa dala-dalawang libo. And hindi niya na-meet yung gusto kong mangyari sa investing journey ko. So that's when I started to check and to watch videos at YouTube. And doon ko napag-alaman na meron pala iba-ibang uri ng investing style. So, yung dalawang prominent doon would be the growth investing style and yung dividend investing. And nakita ko na yung dividend investing, that is exactly what I really want to achieve. Kaya nga sinasabi ko na pag may nagtatanong sa akin, dapat yung goal mo is aligned dun sa investing style na i-adapt mo. So, kung halimbawa, gusto mong mag-ipon ng one time, big time, try mong mag-invest sa mga companies na medyo maliliit pa, or I mean, mga undervalued pa na companies or yung mga hindi pa ganun kalalaki na companies. Kasi may possibility yun na kapag in-invest mo yung pera doon at nag-boom sila, mag-skyrocket din yung pera mo, which is aligned kapag halimbawa gusto mo magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan or motor or whatsoever, na gusto mo isang bagsak. Yung akin kasi, ang gusto ko talaga is yung meron akong steady flow of income. Dahil gusto ko siya na in the long run, pang-additional siya sa SSSO. Kapag, let's just say, don't know, magre-retire na ako or kung ano na. So, nung napag-aralan ko na siya, it really, it was a big help na nanood ako o pinag-aralan ko na yung mga bagay about dividend investing. So, what is dividend investing? So, basically, may mga companies na kapag maganda yung performance ng company nila,
nagbibigay sila ng dividend doon sa mga shareholders nila. So, halimbawa, meron kang 100 shares or 1,000 shares para medyo malaki-laki. Pagka nagbigay sila or nag-announce sila ng let's just say 0.58 dividend per share. So, 0.58 times 1,000 shares na meron ka. So, yun na makukuha mo within that payment period. Okay, so pinag-aralan ko na siya. And ang kauna-unahan kong stock and dividend-paying stock na kinuha ay yung Lusutan Group. And ang ticker niya or ang stock code niya would be Lucio or LTG in the stock market. The reason is, wala lang, hindi pa ako marunong magtingin-tingin nun, mag-aral-aral nun. The reason is because I came from University of the East and it was managed and being operated by the Lusutan, by Lusutan. Okay, so but I think the UE or University of the East is not part of the Lusutan group. Pero yun yung mindset ko na sige nga, try ko to. Tapos pag nanonood naman ako ng mga YouTube, parang okay naman din siya. Pero sa ngayon na medyo mas, kahit pa paano mas may experience na ako, all I can say is never do that. Kailangan pag-aralan niyo siya, i-complete niyo. Magbasa kayo ng maraming mga books with regards to fundamental analysis and mag-check kayo ng mga vlogs. Never rely on what the vloggers or me saying na, eto kunin ninyo na stock. Dapat pinag-aralan niyo na siya. Which was before, nung kinuha ko yung LTG, yun yung naging parang, doon ako nag-start na parang hindi ko muna pinag-aralan. Basta ito lang kasi yung dahilan ko, kasi narinig ko, ganyan. Pero at least kahit paano naman, yung LTG pala is not that bad. Okay? Isa siya sa mga stocks ko na madalas or ano ba sa Tagalog nun? Yung galante. Ayun, galante na magbigay. So, yun, siya ang pinakaunang stock na nabili ko na dividend earning or dividend paying stock. So, marami yan. Usually, ang mga dividend paying companies or stocks, semi-annual or 2 beses sa loob ng isang taon sila nagbibigay. Pag sinabing dividend-paying company, hindi mo sila mapipwersa. So, kung maganda lang yung mga performance ng company nila, doon sila magbibigay. So, for the stocks that I am handling or owning right now, dividend-paying stocks, aside from REIT, kasi ang REIT talagang quarterly yun eh. What is REIT? Yung Real Estate Investment Trust. Quarterly naman yun. Hindi siya pwedeng hindi magbayad within quarter. So, maganda rin yun na dividend-paying companies, yung mga REIT. Pero sa mga dividend-paying stocks or companies na hindi REIT, some of those are yan, LTG, DMCI, Semirara, Mining, and ano pa ba? GMA, PLDT, marami yan. Anything under the sun na mga industries, makikita ninyo sa stock market kapag nag-open kayo ng broker. So, ayun, my journey in dividend investing started when I pulled out my money in Call Financial sa Phil Equity Fund na kasi bagsak na bagsak siya doon time na yun. So, marami rin akong nilugi. Huwag kayong mag-alala kung sakali pumasok ka tapos nalugi ka or medyo malaki-laki yung nawala sa'yo. I've been there. Been there, done that, ika nga. So, pinulat ko siya. Nilagay ko na ngayon dun sa LTG. And the story goes on. Nagdagdag lang ako ng nagdagdag based sa kung paano ko natututunan yung mga bagay-bagay as years pass by. So, from 2019 up to now, 2025, I already have only 6. 6 lang yung meron ako kasi ayoko nung masyadong marami, tapos maliliit. So, ang ginagawa ko ngayon, 6 lang pero dinadagdagan yung volume kasi ganun yung labanan sa dividend investing. It's about time and the volume.
So, kapag nakakakuha ako ng dividend, idinadagdag ko lang hanggang tumaas ng tumaas. Let's say, from 1,000 shares, mentors nakakakuha ka, bili lang ng bili, magiging 4,000 shares yan. And dun depende na ngayon kung magkano na yung dividend na makukuha mo in the long run. Okay? So, kung tatanungin ako if dividend investing is okay or is good, it really depends on what you would like to do with your life. So for me, gusto ko talaga ng passive income na dumadating sa akin every whatever period, quarterly man yan, or monthly, or annually, or semi-annually. Ang mahalaga, meron akong dividend. And except sa dividend, nakikita ko rin na tumataas yung capital or nagkakaroon siya ng capital appreciation. So, might as well explore that kind of investing and mas okay siya lalo kapag medyo sa 30s ka na or 40s ka na. May mga iba nagsasabi na dapat daw kapag 30s ka pa lang or 40s na sa growth ka, pero or growth investing ka. Pero ako kasi iba talaga yung gusto ko. It all boils down kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo at saka sa dividend or sa investing journey. Okay? So, meron ba kayong natutunan ngayon? I am still not able to discuss everything about dividend investing. So, sinabi ko na sa inyo kung paano nagsimula ang journey ko. And in the long run, I will upload some videos. If you have comments or suggestions or anything na gusto nyo i-share with regards to our topic, please feel free to comment down below. And please subscribe to my channel. And thank you very much again for watching this vlog. If I made sense, please like or subscribe to me. I also have a Facebook account that will be on Personal Finance by Mauski. Thank you and bye-bye!